Isang mainit na balita ang nabasihan matapos kumpirmahin na nakalaya na umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa mga kaso niya sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa mga ulat, maaring hindi na itutuloy ng ICC ang paglilitis kay Duterte kaugnay ng isyu ng war on drugs, bagay na ikinatuwa ng kanyang taga-suporta. Ngunit kasabay ng balitang ito, isang kontrobersyal na revelasyon ang lumutang mula kay Senadora Amy Marcos. Sa isang panayam, isiniwalat ni Senadora Amy na may mga plano umanong pag-salvage o pagpaslang kay Duterte at ang nakakagulat ay itinuturong nasa likod daw nito ay walang iba kundi si Pangulong Kuting. Ayon kay Senadora Amy, tila may ilang elemento sa administrasyon ng gustong tuluyang patahimikin si Tatay Digong upang hindi na ito makabalik sa politika o makapagsalita pa laban sa kasalukuyang pamahalaan. Hanggang ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula sa palasyo ukol sa naturang akusasyon, ngunit nananawagan na ang ilang mga mambabatas ng agarang imbestigasyon sa isyu. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa mga demonyo'y banta sa kanyang buhay. Patuloy na tututukan ng taong bayan ang mga susunod na kaganapan na nakapainit sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Lag tayo sa bangin. No? Isipin nyo na lang maigi kahit pagtapos nyong basahin yung mga batas na ipapanukala ni Pastor Apollo C. Quiboloy pag naging senador siya. Napakagaganda ho. Tsaka ito na lang, usapang budget ng Pilipinas. Katulad yan, yung about dyan sa blanco, sa BICAM report na may blank item. 6 trillion po ang pinag-uusapan niya kung di ako nagkakamali. Alam niyo po ba, yung 6 trillion na yun, napakalaki ng magagawa ho nun para sa Pilipinas. Ayun na ho yung panimula para maging first world country ang bansang Pilipinas. Doon sa mga batas na isasampa na ipapatupad ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado, talagang mas makakatulong at maganda po yung impact sa atin. Tsaka ito pa, paulit-ulit po namin sinasabi na yung about sa kaso ni Pastor, yun po ay gawa-gawa lamang. Yun po ay matagal ng dismiss. Kaya nga ho na-dismiss kasi gawa-gawa lang. Wala silang maipakitang ebidensya ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila napapatunayan yung ibinibintang nila kay Pastor. Kasi yung ibang mga Pilipino, ay, rapist yan, masama yan, masama. Pero paano masasabi mong masama si Pastor? Ay unang-una, yung kaso ngang ipinataw sa kanya, hanggang ngayon, hindi pa rin siya hindi pa rin napapatutuhanan. Yung witness nga, ayaw na magpakita. Kesyo nag-LBM daw. Sino man lang yung kung di ako nakakamali, nag-LBM daw. Promise, talagang ako nakikiusap sa inyo na pagkatiwalaan natin si Pastor. Kasi isipin nyo na lang kung si Pangulong Duterte pinagkakatiwalaan niya si Pastor at isa niyang matalik na kaibigan. So tayo din, gawin din natin ho yun para kay Pastor, para kay Pangulong Duterte. Na pagkatiwalaan natin si Pastor at isang tabi ho natin. Iisang tabi ho natin yung mga issue na ibinabato kay Pastor. At maliwanag ho na yan ay isang gawa-gawa lamang. Biruin mo, Presidente, sabihin na walang armas, walang nangyaring dahas doon sa KOJC. Doon pa lang po lumalabas na kasinungalingan lamang po lahat ng ibinintang nila kay Pastor. Kaya itong hinahangad natin na magkaroon ng karagdagan na dito sa Pilipinas at inahangad natin na maituloy yung build project na nasimulan ng mga Duterte, na tumaas yung ekonomiya dito sa bansa, dumami yung trabaho. Isa, si Pastor Apollo C. Quiboloy sa magpapatupad niya. Maniwala ho kayo sa amin. Hindi po kami po ay
Sa totoo lang po, ang hirap po na itaya ang pangalan. Pero kami, sumusugal po kami para kay Pastor, dahil alam mo namin na talagang itong taong to may magagawa at may magagawa to. So tuloy natin. Sa usapin naman ng isyu ng kagutuman at isyu ng mga walang trabahong Pilipino, naguguluhan anya ito sa mga pahayag ng pamahalaan. At ayun pala, dagdag ko lang, no? Hindi lang po sa Davao, hindi lang po sa Pilipinas nakatulong si Pastor, kundi pati sa ibang bansa. Biruin niyo yun. Biruin niyo yun, pati sa ibang bansa may ganun na umaabot yung tulong nila yun. Ngayon pa nga lang, isipin niyo maigi. Ito na lang ha. Alam niyo naman siguro na naka-freeze ang account ng KOJC. Pero bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin po yung pagtulong nila? Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-aaral ng mga kabataan. Nung nakaranga lang, ang daming gumraduate. Tuloy-tuloy pa rin yung mga scholar nila. Alam niyo, napakaganda nun. Hindi mo kailangan ng malaking pera para gumawa ka ng isang proyekto ng makakatulong. Isa yung sabi nga yung 6 trillion na yan na pinag-uusapan sa BICAM report. Ang dami na hong magagawa niya sa Pilipinas. Sa totoo lang talaga. So, kayo po kasi, nasa sa inyo kasi rin yan kung kayo ay magtitiwala ba o hindi. No, pero kung ako po magsasabi sa inyo karapat dapat na ngayon po tayo talagang ngayon po talaga tayo maniwala na ng gusto. Ako na nagsasabi sa inyo, kung masamang tao si Pastor, hindi yan inendorso ni Pangulong Duterte. Ako na nagsasabi sa inyo. Samantalang ito, may buwelta nga po si Attorney Sal Panilo dito kay Amy Marcos, at dito sabi niya ang mag-amang Duterte ay mabait. Kapag nilapitan mo, hindi kanila tatanggihan, sabi ni Attorney Sal. So panoorin mo natin tong kay Attorney Sal. Si Inday Sara naman ay mabait. At marunong siyang kung ano mang tulong na ginawa niya. Tinatanong niya yun. Ganyan, ang magamang yan talagang mabait yan. Pag nilapitan mo yan, hindi makakatanggi sa'yo. Ganon sila kabait. At para sa ating mga current issues, attorney, ito po ang unang balita, unang report. Naglabas ng bagong political ad si Senadora Amy Marcos na tampok si Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, inamin ni Marcos na ito'y isang biglaan at emosyonal na hakbang sa gitna ng masalimuot na klima sa politika. Narito ang report ni Troy Gomez. Itim ngayon ang kulay. Forward natin ha. Yung na kasi mapanood yan eh. Dito tayo sa komento ni Attorney Sal. May tutukan na ang Ayan. Marami. Una, sabi niya inutusan yata. Yata sabi niya, narinig mo ba yung sinabi niya? Inutusan yata. Yes. Sila Robin Padilla at ni Pangulong Duterte i-endorse siya. Yata. So, hindi siya sigurado. Pangalawa, tanong, bakit itim? Dahil itim yung ini-endorso. Di, tsaka ito, yung sinasabi niyang inutusan nata ni Pangulong Duterte si Robin at si BP Sara. Alam nyo, hindi kasi ganun. Hindi ho ganun si Ako naniniwala ko hindi ho ganun si Pangulong Duterte. Na parang mamanduan niya yung isang tao sa kagustuhan niya. Hindi ho. Ako yung naniniwala. Talagang yung ginawa ni Vice President Sara Duterte at yung ginawa ni Robin Padilla, personal ho nilang kagustuhan yun. Labas ho dun si Pangulong Duterte. Ay sabi attorney, itim daw dahil sa pagluluksa ng mga kababayan natin sa kasalukuyang administrasyon. Anyway, ganito yan si VP Inday Sara at saka yung kapatid ng Pangulo ay magkaibigan. Sangayon sa kanilang dalawa. At ang sabi niya kanina ni kapatid ng Pangulo, biglaan daw.
emosyonal. Sapagkat daw, grabe na nangyayari sa mga. Tama, biglaan nga. Emotional kasi, bagsak na siya sa rating. Kaya kailangan niya ng saklodo sa kaibigan niya. O kaya pinakiusapan niya. Si Inday Sara naman ay mabait. At marunong siyang kung ano mang tulong na ginawa niya. Pero ako ito maputol ko lang Pero ako naniniwala ako na si Amy ang may kagustuhan nito. Oo, walang iba. Si Amy ang lumapit sa mga kay Vice President Sara Duterte para i-endorse siya. Yun, number 1 yun sa pinapaniwalaan ko. Malabo po na si Vice parang kapal nyo naman. Hindi nga kayo mananalo kung hindi dahil sa mga Duterte. Kaya nga ito, naniniwala ako na si Amy Marcos mismo ang lumapit kay Vice President Sara Duterte. At etong hearing, ito ay parang ginamit lamang ni Amy Marcos para mapalapit or tinatawag kahit wala yung hearing na yan. Pag lumapit ka sa mga Duterte, katulad ng ginawa ni Amy Marcos, papayag at papayag sila. No, alam niyo ayan kasi din hirap sa sobrang bait ng mga Duterte at hindi talaga sila name-personal. Kasi kung name-personal sila, kung matatandaan nyo nung mga panahon na naging pangulo si Pangulong Duterte, ang number 1 niyang kalaban noon si Mar Rojas, na nagkakahamunan pa nga silang suntukan noon. Na hindi sila pinatulan ni Pangulong Duterte, di ba? Doon pa lang di ba? Na maraming ibinibintang kay Mar Rojas pero hindi siya pinatulan ni Pangulong Duterte. Kahit nung naupo na siya na nahalal na siya bilang Pangulo ng bansa. Ganun kalupit, ganun kabait at kahaba ng pasensya ang mga Duterte. Kaya ako naniniwala ko dito sa nangyaring to. Amy Marcos ang lumapit kay Vice President Sara Duterte. Tinatanong niya yun. Ganyan, ang magamang yan talagang mabait yan. Pag nilapitan mo yan, hindi makakatangi sa'yo. Ganon sila kabait. Hindi kagaya ko, bad boy ako Mas ako sa'yo. Talagang ayaw ko sa'yo, pinapakita ko. Hindi pareho lang isang abogado. Dahil daw hindi mo sububutuhan niya. Talagang teka muna, hindi pa ako tapos. Talagang mga sip-sip Ganito yan. Sapagkat kaibigan, natural lamang kung anong pinakiusap gagawin. Pero, ito ang dyan. Tayo, na mga botante, dahil ako, sinadibdib ko yung sinabi ni VP Inday Sara. Nung siya'y nasa Hong Kong, nasa likuran niya yung mga kandidato, at sinabi niya na hindi siya mag-i-endorso. Hindi dahil sa ayaw niya. Kundi gusto niya talagang bigyan ng giya, ng maliwanag na giya, ng isang panukatan. Tayong mga botante na siyang magiging pundasyon natin sa pagpili natin sa mga kandidato. Kaya sabi niya, hindi porket ako Duterte o hindi porket ang isang kandidato Duterte, mabutuhan na agad natin. Hindi po pwede. Sabi niya, kailangan suriin natin. Hindi pa yun ang palagi kong sinasabi, suriin. Yes. At sabi niya, ano yung mga standard ko? Sabi niya, number 1, tingnan mo yung background ng kandidato. Kung ito'y dati ng opisyal, ano ba ang ginawa nito? Yung bang mga pinakangko niya ay ginawa niya. Yung mga campaign promises niya. Nung siya ba'y nakaupo, malinis siya. Hindi ba siya namantsahan? Dahil maraming kandidatong namantsahan, No, marami talaga. Nandiyan si Lito Lapid, si Manny Pacquiao, si Balimbing, si Tolentino. Nandiyan din si eto, wala pang nagagawa pero sinusukan na. Nandiyan din si Abalos.
Kaya nga, yun nga din kaya ako, nagets ko naman din si Vice President Sara Duterte. Kaya yun nga, paulit-ulit namin sinasabi na kayo pa rin ang uhusga, kayo pa rin ang boboto. No? So kung kahit na ipinromote yan or inendorso ni Vice President Sara Duterte si Amy Marcos, nasa atin pa rin ang desisyon nun. No? So siya, yun nga, kagaya ng sinabi ni Atty. Sal, mabait ang mga Duterte. Pag lumapit ka, hindi ka nila hihindihan. So baka yun din talaga ang nag-push kay Vice President Sara Duterte. Tsaka ito dito ko rin nakita na mas masarap na ganti sa mga kumaaway or galit sa'yo at tumatraidor sa'yo yung kabaitan. Promise yan. Dito mas masarap pa rin yung ganting ganun. Nakatulad nito, alam naman natin na pinahamak ni Amy Marcos si Vice President Sara Duterte. Alam naman natin na ginagamit lang ni Amy Marcos itong mga Duterte para manalo siya bilang senador. So, alam ko rin na alam ni Vice President Sara Duterte yun at lalo na ni Pangulong Duterte. Pero nga, ang ano nga doon ay kahit na tinarantado mo ang mga Duterte ay hindi kanila babalikan para makipaglabanan sa'yo. Depende na lang kapag kurap ka talaga. Pag ikaw ay katarantaduhan na kagaya ni Marcos Jr. yung ginagawa sa bayan, yun talagang makakalaban mo sila. Pero yung katod naman ni Amy na may pagka-plastic nga at pagiging traidor, so lumapit siya sa mga Duterte kaya inendorso siya ni Vice President Sara Duterte. Pero tayo pa rin ang magdidesisyon. Una-una, bakit pa natin po problemahin si Amy Marcos ay may 10 Duterte senatorial candidate tayo. Kagaya niyan, katulad ng sinabi kanina, mas malakas po ang tsansa na makapasok lahat ng 10 Duterte senatorial candidate kung sila lang ang iboboto natin. Wag na ho tayo magdagdag pa ng 2. Yung 10 na yan, i-straight natin yan, okay na, wag na ho nating dagdagan na maging 12 pa. Alam nyo, mas maganda at napakabisang impact po no na mas maihahalal po natin ang 10 Duterte senatorial candidate. Yun po yun at kahit sa mga vlog nila Banat by Boss Dada, mapapanood nyo po yung explanation yan. So tuloy natin ito sinasabi ni Atty. Sal. Baka magalit sa atin ito, baka sabihin niya, teka muna, di pa ako tapos. Okay, panahon natin. Maraming kandidato na dating nasa gobyerno pero tinanggal dahil sa katiwalian, dahil sa kapalpakan. Maraming kandidato na kaya tinanggal ay incompetent. Tama. Yun ang unang giya binigay sa atin. Pangalawa, sabi niya, kailangan tingnan mo yung integridad. Kung si Pastor Kibuli, wala agad tayong problema. Tanungin, may integridad ba yan? Alam na natin may integridad dyan. At pinakita niya na ang buong tao ng kanyang pagsisilbi sa ngalan ni Jesucristo. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagpuksa sa terorismo, ang pagtulong sa mga indigenous people, lahat. Pinakita niya lahat yun. Ay, integridad niya intact at hindi totoo yung mga kasinungalingan na ikinalat sa kanya. Walang problema doon. Pero yung mga kandidato, lahat na kandidato, hindi lang sa grupo ng ganito o grupo ng gano'n, lahat sila kailangan pag-aralan natin ang kanilang mga integridad. Halimbawa, may isang kandidato, pero nung nasa gobyerno, nakabili lang isang island. Ang daming pera. Parang kilala ko yun Isang kandidato na nakabili ng isang island. Ito may chismis may isang congressman Nadagdagan ng 2 resort ang business. Ay grabe daw yung resort na yun. Mga doon daw lagi magtatagpuan ng mga pag meron na naman daw bigayan. Oo, doon daw yung sa resort na yun kasi pang ano lang daw yun, pang for the political alliance, pang ano lang daw, pang sa kanilang partido lang yung resort na yun.
Tsaka milyon daw ang gas. Bilyon daw gastos dun, ha? Sino kaya yun? I-comment nyo dyan kung sino yun, ha? I-comment nyo. At nagulat nga ako nung sinabi ako na meron daw gusto umutang. Umutang sa nila. Sabi nga, ba't di mo utangan yun? Yung isang nang nasa gobyerno dati, maraming pera yun. Kung magbigay ng yun, kampanya, milyon-milyon. Sino kaya yan? Ang tanong, paano nagkaroon ng maraming pera yun? Maraming ari-arian? Yun ang mga tinatanong. Pangatlo, tanungin nyo, pakinggan nyo ang kanyang plataforma di gobyerno, program of government. Yan ba ay kayang patupad? Practical ba yan? Makakatulong ba yan? Hindi, dito kasi sinasabi ni Atty. Sal, tignan natin lahat, mapaalyansa or Duterte. Ako, medyo dito babaliin ko rito si Atty. Sal. Medyo hindi ako sangayon doon. Kasi nga, bakit pa natin titignan ang maaaring magawa at mga plataforma ng Alyansa Bagong Pilipinas na alam naman din natin na simulat sa pool, wala naman silang nagawa. At yung sa mga bago naman na nandyan sa Alyansa, unang-una, kung yung nag-i-endorso nga sa inyo, walang nagawa sa Pilipinas, paano pa kayo? Unang-una, si Marcos Jr. ang nag-i-endorso sa kanila. Mismo nga yun, walang nagagawa sa Pilipinas. Puro gulo ang nangyayari sa Pilipinas, sa bansa natin. So kung yun nag-i-endorso sa'yo na walang nagawa, paano pa kayo dyan sa baba? Diba? Kaya dito, medyo hindi ako sangayon dito sa sinabi ni Atty. Sal na kapain din natin yung plataforma ng Alyansa. Wala na dapat kakapain dun. Hindi na dapat pag-aksiyahan pa ng panahon para malaman yung mga plataforma nila dahil alam naman natin na palagi ko sinasabi na kung bulok ang pinuno, mas bulok ang mga bunga. Ay katulad ng mga Duterte. Ang Duterte, kaya nga binansagan na the best president ever of the Philippines yan. Dahil alam natin na ang mga Duterte ay talagang maayos at maganda. Wala silang record na pangit na ginawa dito sa Pilipinas. Kaya yung mga nasa ilalim niya, yun yung talagang pinusuan natin at talagang tinatawag na pinagkakatiwalaan natin ngayon. Na alam natin hindi yun masasayang, lalong-lalo na kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Lalong-lalo niya kasi matalik niyang kaibigan niya simulat sa pool. Wala pa sila Bongo. Hindi ko siya tinatablahu yung iba. Pero ito ay kinukwento ko lang sa inyo, no. Wala pa sila Bongo. Bata pa sila Vice President Sara Duterte. Mga bata pa silang dalawa. Magkaibigan na sila eh. No, magkaibigang matalik na. Kaya alam na nila yung ligaw, alam na nila yung daloy ng dugot, bituka nilang dalawa. Kasi nga kung biruin nyo, ano ba yung plataforma ni Pastor? Zero corruption. So ganun din kay Duterte. Lalabanan din ni Pastor ang droga sa Pilipinas. Ganun din kay Pangulong Duterte. Gagawing first world country ang Pilipinas. Ganun din ang gusto ni Duterte. So ano pa bang hanapin natin? Sa bagong Pilipinas, sige nga. Ano bang gusto ni Marcos? May saying, si Tolentino ang unang pumunta doon sa Tacloban nung bagyo ng Yolanda. Paano natin papaniwalaan yun? Hindi nga natin siya nakita doon. Diba? At paano natin papaniwalaan si Marcos na kung ultimo nga siya na nga yung presidente ng Pilipinas, number 1 leader ng bansang Pilipinas, wala siyang nagagawa sa Pilipinas natin, ba't pa natin pagkakatiwalaan yung mga nasa baba niyan? Anong katangahan yun? Kaya ako sinasabi ko sa inyo, wag na ho tayo mag-aksaya ng panahon na para bulat-latin pa ang plataforma ng mga alkaalyado ni Marcos Jr. Wag na po, masasayang lang ang oras nyo. Lalong-lalo na ho doon
sa mga napagbigyan na maging senador sa bansang Pilipinas na hanggang ngayon wala naman hong nagawa. Real talk na tayo. Katulad nila Bong Revilla, nila sino ba to? Nila si Erwin Tulfo, si Lito Lapid, si Manny Pacquiao. 'Di ba? Wala, may mga nagawa yan. Naging senator na yan, si Tulfo, si Erwin Tulfo. Naging congressman na yan, anong nagawa? Wala, bumalimbing din. Si Tolentino, anong nagawa ni Tolentino? Wala. Kaya nga, itong sinasabi na dito talaga, ako sa inyo, wag nyo nang pag-aksyan ng panahon. Basta tayo, straight PDP laban, Duterte senatorial candidate, dun lang. Wala na tayong ibang iisipin pa. O madalit sabi, habang in-endorse po, dapat kaibigan niya, hindi ibig sabihin tayo'y bulag na basta boboto kagaya ng isang abogado. Tayo ay may mga pinag-aralan, tayo ay alam natin sa pamamagitan ng pagtatanong, pagre-research, pagbabalik sa kasaysayan ng mga taong kandidatong ito. Hindi po ba? Tingnan natin. O, halimbawa, meron pa ako mga paglalarawan ng anong uring mga kandidato to. Mga dating senador yan, ha? At may mga senador na na tumatakbo. Kung maglalawan sila sa kanilang mga sarili, sila daw ay naninindigan. Kalaban nila ang mga illegal, irregular. Yan pa. Isa pa yan, ha? Isa pa yan. Paano nila mapapatunayan na sila ay naninindigan at kalaban ng kriminal? Na yung ultimong nagpapalaganap ng kaguluhan sa Pilipinas, hindi nila masita-sita. At yun pa yung nag-i-endorso sa kanila. Di ba? O katulad niyan, lalabanan natin ng korupsyon, sabi doon sa Alyansa Bagoong Pilipinas. Lalabanan mo ang korupsyon, yung nag-i-endorso nga sa'yo, grabing korupsyon na harap-harapan sa mga Pilipino ang ginagawa. O meron pa doon isa na, lalabanan natin ang kriminalidad sa Pilipinas. Ano daw? Bakit yung nag-i-endorso sa inyo na si Marcos Jr., yung ginawa niyang krimen na pagbigay sa ICC kay dating Pangulong Duterte, hindi niyo sinisita. So bakit pa namin kayo papaniwalaan? Lalabanan natin ng droga sa Pilipinas. So yan yung mga sinasabi, lalabanan daw droga sa Pilipinas. Paano malalabanan ng droga sa Pilipinas? Yung mismong nag-i-endorso sa inyo, hindi mo makonbinsi na magpa-hair follicle test. Anak ng teteng naman, Yun eh. Kaya nga talagang dito, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit namin sinasabi, na etong Duterte senatorial candidate, talagang pangdaraya na lang po talaga kapag sila ay natalo. Sobrang pangdaraya na po talaga, na talagang hawak na ng administrasyong Marcos lahat na nangyayari sa Pilipinas. Talagang kontrolado nila kapag natalo ang 10 Duterte senatorial candidate. Kasi doon pa lang na i-endorso ka ng hindi rin pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino, doon pa lang bagsak ka na. Doon pa lang laglag na kayo. Kaya nga, yung Alyansa Bagong Pilipinas, hindi ako naniniwala talaga makakapasok yan. Daya na lang talaga kapag yan ay mga nanalo lahat yan. Tuloy, Atty. Sal. Lahat ng bagay na mali. Pero tingnan nyo, tahimik po sila. Itong mga kandidatong ito, tahimik sa ginawang irregular na pag-aaresto, pagditining illegal, pagdukot at pagsuko sa isang mamamayang Pilipino na dati pang presidente ng Republika ng Pilipinas. Yan talagang si Atty. Sal na mismo. Hindi ko to pinanood hindi ko pinanood to. On the spot ako pag gumagawa ako ng video. Tingnan mo, yung sinabi ko, walang pinagkaiba sa sinabi niya. Diba? Yun talaga ang totoo.
Anak ng teteng nag-endorso sa inyo, pinagkalulo ang kapwa niya Pilipino sa mga dayuhan. Tapos kayo pagkakatiwalaan namin kayo, fuck you! Yan liwa-liwanag nun Attorney Sal, yan So, maraming salamat. So, kayo ba mga banateros, mga kabiyaya, nung makukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Una, ulitin ko, isang tabi na ho natin ng issue, sa pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Amy Marcos. Wag na ho natin pansinin yon. At syempre, wag natin iboto. Doon po tayo mag-focus, mag-doble or triple ang suporta sa 10 Duterte senatorial candidate. Yun po yung pagpukusan natin. Wala na pong iba. Wala na pong dapat ki-question. Wala na po tayong dapat pagkatakahan. Yun na. At kapag si Vice President Sara Duterte tumakbo siyang presidente sa darating na 2028 election, iboto pa rin natin siya dahil alam natin kung anong kapasidad na magagawa sa bansang Pilipinas ng mga Duterte. At kung ano man, sino man yung inendorso ni Pangulong Duterte na maaaring katuwang ni Vice President or ng mga Duterte, halimbawa si Pastor Apollo Sikibuloy, i-endorso ni Pangulong Duterte na maging Vice President siya ni Pangulong Sara Duterte sa darating na 2028 election. Go tayo dun. Yun ang pagpukusan natin. Wala na tayong iba pang isipin dapat. Kung ano yung ini-endorso ng mga Duterte, lalong-lalo ni Pangulong Duterte, doon tayo. Wag na ho tayong lumihis pa ng daan. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!